everyone! This is Miss Angkasera and welcome back to the channel. Today, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay sa tinaguriang Garments Capital of the Philippines, ang bayan ng Taytay, Rizal. Ating libutin ang Taytay, sakay ng motor at alamin ang ilang mga lugar na madalas na pinupuntahan ng mga tao dito at kung bakit madalas na dinarayo ang Taytay. Kaya kung curious ka kung bakit patok na patok ang Taytay hindi lang sa garments, kundi pati na rin sa kultura at kasaysayan, stay tuned, like and subscribe at sabay nating tuklasin ang ganda ng Taytay, Rizal. Kilala bilang Woodworks and Garments Capital of the Philippines, ang kasaysayan ng bayan ng Taytay ay nagsimula pa noong bago dumating ang mga Espanyol, kung kailan pinamumunuan ito ng isang katutubong pinuno at ng kanyang asawa at tinuturing na isang natatanging pre-Hispanic na barangay na binubuo ng humigit kumulang 30 hanggang 100 pamilya. Ang barangay ay sinasabing bahagi ng kaharian ng Namayan na umabot sa rurok nito noong taong 1175. Ang nasasakupan ng Namayan ay inilarawang umaabot hanggang Manila Bay, Ilog Pasig at Lawa ng Laguna. Isang mastiyak na paglalarawan ng sakop ng Namayan bilang isang unit ng pamahalaan ang ibinigay ng paring Franciscano na si Padre Felix de Huerta na nagsabing ang Namayan ay isang konfederasyon ng ilang barangay. Tinukoy niya ang mga barangay na ito ayon sa kanilang mga pangalan noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ngunit ano nga ba ang kaharian ng Namayan? Ang kaharian ng Namayan ay isang sinuunang kaharian sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol. Isa ito sa mga pinakaunang organisadong pamayanan sa Kalakhang, Maynila at itinuturing na isa sa 3 pangunahing kaharian sa paligid ng Ilog Pasig kasama ang Tondo at Maynila. Tinatayang umabot sa rurok noong 1175 CE, sinasabing nasasakupan nito ang mga lugar na ngayon ay bahagi ng Santa Ana, Maynila, Mandaluyong, Pandacan, Pasig, Makati, Taytay, Rizal at iba pang mga baybayin ng Ilog Pasig at Laguna de Bay. Ang uri ng pamahalaan ay monarkiya o pinamumunuan ng isang dato o lakan. Isa sa mga kilalang pinuno ay si Lakan Tagkan at ang kanyang asawang si Queen Bowan, ngunit ito ay batay sa mga alamat at sinaunang tala. Ang mga tao sa Namayan ay namumuhay sa pamamagitan ng pangingisda, agrikultura at kalakalan. May ugnayan din sila sa mga mangangalakal mula sa China, India at iba pa. Ang Namayan ay mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil ito ay patunay na may maunlad na lipunan at kultura ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Isa rin itong paalala na may matatag ng sistema ng pamahalaan, relihiyon at kalakalan sa ating mga ninuno. Ngayon naman ay dumako tayo sa ilang mga pamilyar na lugar dito sa Taytay kagaya ng Club Manila East Resort na dating buhay na buhay at makulay bago pa magpandemya. Itinatag ito noong 1999 bilang Fantasy Lagoon. Sa ngayon ay naka-temporary closure simula 2022 dahil sa financial losses post-pandemic. Wala pa itong konkretong balita kung kailan muling magbubukas. Dito sa Taytay din matatagpuan ang Megawide Precast Plant, ang pangunahing pasilidad ng kumpanya para sa precast manufacturing. Kilala ito bilang isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na precast plant sa Pilipinas, kaya ginagamit ng Megawide para sa local at national infrastructure projects. Noong September 2022, nagbukas sila ng ikalawang precast plant sa Taytay na nagdadagdag ng production capacity ng 36% at nagpo-produce ng kumigit kumulang 35,000 cubic meters ng precast taon-taon. Sa kasalukuyan, ang total production capacity ni Megawide sa Taytay ay nasa mahigit 96,000 cubic meters na ginagamit sa kanilang infrastructure at property development initiatives. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa sa mga favorite spots ko dito sa Taytay, lalo na pag weekend. Ito ang Taytay Sports Complex.
Tinatayang naglaan ang lokal na pamahalaan ng 350 million pesos para sa sports complex na sinimulan sa Administrasyong Duterte at sinuportahan rin ni Senador Christopher Bongo. Natapos na ang 72.3 million pesos na oval track na may 8,510 meters ng artificial grass para sa football field. Kasama nito ang konstruksyon ng road network na nagkakahalaga ng 59.5 million pesos para sa Alignment 1 at 116 million para sa Alignment 2. Plano din na magkaroon ng Olympic-sized pool, multi-purpose building at stadium bleachers. Ang sangguniang amphitheater na air-condition ay may seating capacity na humigit kumulang 3,000. Pati na rin recreational parks at commercial area para sa posibleng mall o condo developments. Bukas din ito sa publiko bilang isang hub sa jogging, ehersisyo at pamamahinga. Pinahalagaan ang kalusugan ng komunidad hindi lamang ng mga atleta. Sa puso ng Taytay Rizal, matatagpuan ang isa sa pinakamatanda at pinakabanal na simbahan sa buong rehiyon, ang San Juan Bautista Church o mas kilala bilang Taytay Church. Itinatag ang unang simbahan dito noong 1579 bilang isang bisita ng parokya ng Santa Ana de Sapa. Ngunit dahil sa matinding pagbaha, inilipat ito sa mas mataas na bahagi ng lupa noong 1591. At dito, nagsimula ang kasaysayan ng Taytay Church. Noong 1601, sa ilalim ng mga Heswita ay itinayo ang kauna-unang simbahan na yari sa bato sa labas ng Maynila. Pinamunuan ni Padre Juan de Salazar ang mas malawak na konstruksyon nito noong 1630. Hindi naging madali ang daan ng simbahan. Noong 1639, sinunog ito sa gitna ng isang rebelyon ng mga Tsino at muling nasira noong 1899 sa panahon ng Philippine-American War. Dito rin naglingkod si Pedro Calungsod na ikalawang Pilipinong santo bilang sakristan noong 1660s kasama si Blessed Santiago Luis de San Vitores na parehong naging martyr sa Marianas Islands. Dito sa bayan din ng Taytay natutong gumuhit at pagpinta si Pedro Calungsod. Sa tabi ng simbahan, tahimik na nakatayo ang isang napakalaking puno ng akasya na pinaniniwala ang higit isang siglo na ang tanda. Isa itong buhay na saksi sa lahat ng yugto ng kasaysayan ng simbahan mula sa panahon ng mga prayle, digmaan hanggang sa modernong panahon. Sa ilalim ng lilim nito, maraming panalangin ang nasambit, kwento ang naibahagi at pananalig ang naipasa mula henerasyon sa henerasyon. Ngunit noong May 26, 2024, bandang alas 9 ng umaga habang nagaganap ang banal na misa sa loob ng simbahan, dulot ng malakas na ulan at hanging dala ng Tropical Storm Aghon, tumumba ito at nabuwal sa dalawang nakapark na sasakyan sa loob ng simbahan. Sa ngayon, tanging ang maliit na parte na lamang ng puno ang natira bilang alaala nito. Sa paglipas ng panahon, ang Taytay Church ay sumailalim sa maraming pagsasaayos. Noong dekada 70, pinalawak ito upang tumanggap ng mas maraming mananampalataya. At nitong July 9, 2024, formal itong idineklara bilang isang minor basilika ni Pope Francis, isang karangalang sumasalamin sa pananampalataya ng sambayanang Taytayenyo. Ang Taytay Church at ang matandang akasya ay higit pa sa istruktura. Ito'y alaala ng pananampalataya, sakripisyo at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang Taytay Rizal ay kilala ngayon bilang Garments Capital of the Philippines at ang kasaysayan nito ay may malalim na ugat sa kasipagan, diskarte at pagiging maparaan ng mga mamamayan nito. Noong 1980 hanggang 1990, nagsimulang lumago ang industriya ng pananahi sa Taytay sa maliit na paraan. Maraming residente ang natutong manahi sa loob ng kanilang mga tahanan, karaniwang gumagamit ng simpleng makinang panahi. Nagsimula ito bilang home-based livelihood o kabuhayang pantahanan. Dahil sa malapit ang Taytay sa Maynila, naging madali para sa mga taga-Taytay na mag-supply ng mga damit sa Divisoria at Baclaran. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang produksyon at mas maraming pamilya ang sumubok sa pananahi, paggawa ng patterns at pagpuputol ng tela.
Bakit tinawag na Garments Capital of the Philippines? Ito ay may mahigit sa 10,000 garments businesses ang nakarehistro sa Taytay. Araw-araw ay libo-libong piraso ng damit ang napoproduce dito. Ang presyo ng mga damit ay halos direct from factory kaya patok sa mga resellers at online sellers. At sa pagsapit ng dekada 2000, nagsimula ang mga tiyangge o garments bazaar kung saan ang mga mananahi at maliliit na negosyante ay direktang nagbebenta ng kanilang produkto sa mas mababang presyo. Ito ang naging simula ng tiyangge sa Taytay na ngayon dinarayo mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, libo-libong mananahi at manggagawa ang nakadepende sa industriya ng garments sa Taytay. Bukod sa tiyangge, marami na ring pabrika o small-scale manufacturing hub sa lugar. Sikat na ang Taytay Garments dahil sa mura ngunit kalidad na damit, kaya't ito ay binibili ng mga resellers sa buong bansa. Pero bakit nga ba Taytay ang ipinangalan sa bayan ng Taytay Rizal? Ang salitang Taytay ay may maraming pinagmulan. Pinaniniwala ang nagmula ito sa mga salitang tulad ng tayutay, hintay-hintay at itay-itay na umusbong noong ang baryo o barangay ay nakikipagkalakalan sa mga mangangalakal na Tsino tulad ng ginagawa rin ng ibang bayang nasa paligid ng lawa ng Laguna o Laguna de Bay. Ang mga sasakyang pandagat ng mga Tsino ay dumarating sa loob ng Maynila o Manila Bay upang makipagkalakalan sa mga masisiglang barangay ng Maynila at Tondo at saka umaakyat sa Ilog Pasig upang ipagpatuloy ang barter trade o palitan ng kalakal sa mga bayang nasa baybayin ng lawa na nakapalibot sa Laguna de Bay. Ayon naman sa isang historya, tulay o maliit na tulay ang kahulugan ng Taytay para sa mga katutubong agtao ay tanigrito na gawa sa kahoy o kawayan na ginagamit upang tumawid sa ilog o putikan. Sila ay naglalagalag noon sa mga burol ng Taytay, San Mateo, Antipolo at sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre at Banahaw na nakapalibot sa dakong silangan ng Laguna de Bay. Ayon sa ilang mga matatandang alamat at paniniwala, maraming ganitong uri ng tulay noon sa lugar dahil ang Taytay ay may mga ilog at latian. Ang Taytay at tulay ay matutunghayan pa rin sa page 334 at 572 ng edisyon ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Padres Juan de Nocedo at Pedro Sanlucar. Ang itinuturing na kulminasyon ng mga vokabularyo na sininop ng mga misyonaryong padre. Muli itong inilathala ng komisyon sa wikang Filipino noong 2013. Noong 1579, ang Taytay ay isa sa mga unang bayan sa lalawigan ng Rizal na naging misyonaryong parokya ng mga Franciscan missionaries. Ang lugar ay tinawag na Visita de Santa Ana de Sapa, ngunit kinalaunan ay naging Taytay bilang isang hiwalay na bayan. At yan ang kasaysayan at kagandahan ng Taytay Rizal. Mula sa pagiging isa sa mga pinakamatatandang bayan sa bansa hanggang sa pagiging Garments Capital of the Philippines, tunay ngang kahanga-hanga ang kasipagan at kultura ng mga Taytayenyo. Kung ikaw ay taga-Taytay o nabisita mo na ang lugar, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba at ikwento ang karanasan mo. Kung nagustuhan ninyo ang video na to at gusto nyong suportahan ang aking munting channel, maaari kayong mag-click ng super thanks button na makikita sa ilalim ng video. Kahit maliit na halaga ay malaking tulong na para makagawa pa ako ng mas maraming makabuluhang content tulad nito. Maraming salamat sa suporta, sa panonood at sa walang sawang pagtangkilik. Muli ako si Miss Angkasera at hanggang sa susunod nating kwento. Paka-paka!